Yung pag-atake sa Escoda Shoal, hayag na karahasan, no? Sa West Philippine Sea, sabi ni Goitia, no? Hindi maaaring ituring na karaniwang insidente ang pagkasugat ng 3 mangingisda. Ito 'yon. Ayun, mga mangingisda nga, yan nga yun. Ang depensa ng China dyan, armado daw yung mga mangingisda. Armado daw yung mga mangingisda. Alexa, turn on the AC. Yan. Yun ang depensa ng China. Okay. O yan, nagko-komento na si Alexa din. Sorry. Pero meron ba talaga yung mga mangingisda? Wala. Yun lang yung depensa ng Chinese na armado daw yung mga mangingisda. Pero nakita naman na wala. Hindi naman armado. Oo, tsaka parang imposible mong isipin na may ganun. Saka isipin mo, mangingisda, susugurin ba sila? No? Tsaka alam mo yung mga ano eh. Alam mo yung mga umaano eh. Yung mga talagang sumusugod na malalaking mga barko ng mga mga Chinese, di ba? Oo, kahit sabihin mo may kutsilyo yun, kunwari, pang tapes nila sa isda, kaya ba nilang makipaglaban sa mga barko ng China? Di ba? Higanti mga barko ng China eh. Tapos, water cannon lang, hindi na sila makakalapit doon kahit may kahit may kutsilyo sila eh. Di ba? Ano sa tingin mo? Yung mga pangyayari na yan, ano sa tingin mo kung si Sara Duterte ang presidente? O kaya kung si Digong pa din ang presidente? O basta kung Duterte pa din ang ang presidente, ano kaya ang maririnig, sa tingin mo, maririnig doon sa kanila na opinion? Ang gagawin niyan, papakalisin ni China, ni Sara Duterte yung mga mangingisda doon. Ganun ang ginawa eh. Sabi nung mga ilang mangingisda dati, hindi daw sila makapangisda dyan sa mga lugar na yan. Kasi nga, pinagbabawalan sila pa daw sinisisi. O kaya, may mauhuli sila, kinukumpis ka pa daw ng mga Chinese. Oo. Yung mga nahuli nila. Ayun, ganun. Meron niyang isang insidente dyan eh. Si Digong, ang sinabi niya, merong mga Chinese, nakita yon sa video. Pumanik doon sa barko ng mga kababayan nating mga mga kababayan natin. Talagang pinipili nila yung malalaking isda. Pinipili nila yung malalaking isda, yun yung kinukuha nila, tapos yung mga maliliit, iwan doon sa mga kapwa natin Pilipino. Tapos ang ending, papalitan nila ng alak, papalitan nila ng yosi. No? Pero yung kinuha nila, like example, yung yosi o yung alak na kinuha nila, halaga 100 piso, 200 piso. Yung ibinigay doon sa mga mangingisda natin. No? Pero yung kinuha nilang isda, ay grabe, halos 2,000. Yung mga blue marlin, yung mga ganon. Grabe, no? Ang sabi ni Digong, ay, hindi nyo ba alam yun dati? Yung unang panahon, ang tawag dyan, barter. Di ba? Yung palitan ng produkto. So, yung tipo bang nilamangan na nga, yung kapwa mo Pilipino, tapos sasabihin mo pa, barter ang tawag. Gaslighting, magaling sila dyan eh. Gaslighting. Gagaslight nila yung mga ginawang kasalanan. Kulang na lang yata mas pagalitan pa yung mga mangingisda natin. Sabi ni Jorge Edralin, parang itong lollipop, akin na yung isang box mong tsokolate. Correct. Oo, ganun. Di ba? Tsaka, halatang halata naman din. Yung mga Duterte talagang maka-China. Biro nung panahon ng pagkakaupo ng dating Pangulo na si Duterte bilang presidente. Sakto pagkakalabas naman nung UNCLOS. Ang gagawin na lang niya, isasalampak na lang niya na eto, maingay si Duterte nun. Talagang kilalang kilala sa buong mundo kasi nga may mga balita na mamamatay tao, na mga ganito, ganyan. No, tayo naman, utu-utu pa. O ako, kasama pa ako doon, utu-utu. Hindi kasi ang pinapatay lang niya ng mga yan ay yung mga drug lord, mga etc. na mga ganun. Bawal kasi yon ang kailangan mo iwasan sa YouTube. Hindi ako nagsasabi. Bawal sabihin yung mga ganon. And then, madami no? So,
So, ang nangyari is, kumbaga, asa na ba tayo? Yun nga, yung sikat na sikat si Digong, di ba? Kasi kilala siya. Kilala siya. Tayo naman. Eh, hindi, kasi yung mga yung mga tulak naman ang pinapapatay niyang mga yan ng ganito eh. Kumbaga, kilala. Di ba? Talagang tumunog sa buong mundo. Ngayon, unklo, sakto naman ang pagkakalabas. Siya na. Mano ba Mm. namang isalampak mo, eto, buong mundo, kasi papakinggan yun. Uy, nagsalita si Duterte, may sinasabi. Oo. Tapos ilalabas niya, eto, base sa UNCLOS, tayo ang may karapatan para doon sa mga isla. Diyan. Mm. Malamang yon pagka nilabas niyang ganun yon, yung mga kapitbahay at yung ibang mga bansa, for sure yun, nakasuporta sa kanya. Kasi hindi naman tungkol sa patayan yung sinasabi niya. Tungkol Oo. naman doon sa karapatan naman ng Pilipinas. Hindi niya ginawa di ba? Yun niya ginawa, tapos hinayaan niya pang magtayo ng mga base militar yung China. Eh, paano na ngayon doon? Parang, yung sabi nga ng iba, kinuha na ng China yung mga isla natin. Kasi nga, ganun nga nangyari. Nagtayo na dun eh. Paano mo pa ngayon papaalisin mga Chinese dun, di ba? Dun sa mga islang ginawa na ng ng base militar. Tapos idadagdag mo pa, yun yung humihingi ng opinion kay Sara Duterte. Hindi makapagbigay ng kanyang opinion patungkol doon. Pinagtanggol pa. Di ba? Oo. Kaya, Wala. sige. Ano yan, yung kay Sara Duterte, di ba? Wala, puro ano lang sila, puro mother statement eh. Katulad ng sa confidential fund, di ba? Yung sinasabi, confidential yan kaya hindi pwede sabihin. Ganun Oo. ang explanation nila. Di ba? Pero mother statement lang yun eh. Marami namang pwedeng gawin eh. Pwede mong sabihin na, oh, ganito yan, may mga nakasuhan dyan. O hindi mo naman kailangan sabihin yung pangalan kung pangalan ang ayaw mong ipagkalat kasi nga delikado daw yung tao. O sabihin mo na may mga kasong na ilatag dyan, nasa korte na, ito yung mga nangyari, may mga nahuli. Kahit di mo pangalanan, at least ikwento mo yung mga nangyari, di ba? Yung mga nangyari dun sa kasi yung confidential fund daw libo-libo ang binayaran na mga tao dahil sa award, kumbaga inawardan kasi nagbigay ng impormasyon, di ba? Paano mo papatunayan yun? Impormasyon lang binigay sa'yo, kumbaga may binulong lang sa'yo. Ano bang impormasyon ang babayaran mo ng 100,000 paulit-ulit sa isang tao, di ba? Eh, ang sinasabi nila, mga NPA daw, ang DepEd wala namang mga sundalo di ba? Para kahit sabihan ka na ganito yung, yan, NPA yan, anong gagawin mo? O may kinasuhan mo ba yan? Hinuli mo ba yan? Meron yata sila mga sila chika, di ba? Ayun, yun na nangyari doon. Ang binubunyag ngayon ni Mandriaga, yun nga, dinala lang sa kanila, ang sinabi, pinambabayad lang sa mga army ni Sara. Yun, sustento. So speaking of that, since napunta na din tayo dyan, alisin na natin tong sa West Philippine Sea.